Ayun, nakakita ng mga sugwapo. Sinabi niya sa'yo, nandun siya sa abroad, saan? Nasa Taiwan po. O, tapos sinabi niya sa'yo, nahuli mo, nalaman mo, paano? Nung una po kasi parang naglalabo na siya. Dati kasi active siya mag-online, mag-ano sa amin. Tapos, hanggang sa wala nang, hindi na katulad dati. Napipil ko na. Hindi siya sinabi sa'yo? Umamin nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa'yo, matatanggap mo pa ako uli. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya. Yun ang tanong ko. Sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Tapos yun na, yung nag-umami na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Pero nagpaalam po siya sa akin na baka pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, hihiramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Pumayag ka? Para sa mga bata, gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung anak ko. Pumayag ka? Wala naman akong magawa. Kasi talagang kahit ano bang sabihin ko, ayaw niya na eh. Pumayag na lang po ako. So nakita mo yung lalaki? Opo, pinapasok ko po sa bahay. Sabi ko, pumasok siya. Kasi hindi po siya pumapasok eh. Tapos yung pinakilala po sa anak ko, masakit. Kasi nakakapanghinayang. Almost 16 years po kaming nagsama. Nang dahil dun sa pangarap namin. Bakit mo siya pinayagan kasi mag-abroad? Na dapat ikaw na lang ang umalis para yung mga anak mo may kalinga ng isang ina. Ayaw ko nga rin sana nung una dahil may trabaho naman kami pares dito. Bakit rason niya ba't umalis siya? Siguro dahil nagtrabaho sa sa isang nagkakayaan sila. Ngayon nagpaalam sa akin ng maayos. O nangyari na yun, nandun sa bahay mo. Ano sabi ng lalaki? Hindi umiimik. Hinayaan ko rin lang. Kinukuha yung damit ng anak mo na bunso. Ano nararamdaman mo nun? Masakit. Kasi siyempre nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang.